Tayo po'y dadako na sa pinakamahalagang gawain ng ating Panginoon. Hindi po ako naghamon sa pagbibigay dahil ang aking pong ipapangaral ngayong umaga ay may kinalaman sa pagbibigay. O may kinalaman sa pera. Amen. Yung iba sa inyo, nanririndi na siguro. Pera na naman, Pastor. Bakit pera? Dahil kung magiging tapat lamang tayo, kapatid ko sa Panginoon, ang pangunahing hinahanap ng tao, lalo na ngayon, ay pera. Ang pangunahing problema ng tao, lalo na ngayon, ay pera. At syempre, ang pangunahing pangangailangan ng tao, lalo na ngayon, ay pera. Sino kailangan ng pera? Praise God. Kailangan po natin lahat. Amen. Ang pera. Pero nakakalungkot na mapakinggan, amen, na merong mga mananampalataya ay nagkakakrisis pagdating po sa usaping ito ng pinansyal. Ilalapit sa akin, syempre, bilang pastor, magkukwento ng masasamang nangyayari sa kanila, lalo na sa usapin ng pera. Hirap makatanggap ng pera, o kung meron mang matatanggap ng pera, ay ang bilis mawala o hindi tumatagal. Amen? Kaya noong nakaraang linggo, last Sunday, ay inumpisahan natin. Nangaral po ako tungkol sa pera. At ganoon din po, nitong nakaraang Huwebes, sa ating pong midweek service, nangaral din po ako ng tungkol sa pera. At ngayong umaga, amen, mangangaral ulit ako ng may kinalaman sa pera. Ito po ang part 3. Ito na po siguro ang panghuli. Amen? Hindi po ako nangangaral ng pera para magmukha tayong pera. Dahil gusto kong sabihin po sa inyo na hindi pinagpapala ng Diyos ang mukhang pera. Amen? Nangangaral po ako ng tungkol sa pera dahil ang pera po ay hindi lang po isang material na bagay. Kundi ang pera po, amen, ay isa ding spiritual na bagay. Amen. May kinalaman din sa usaping spiritual. Money is a spiritual thing. Money is also, amen, a spiritual issue. Ibig sabihin na ang pera ay may kinalaman sa dakong spiritual. Ibig sabihin, kapatid ko sa Panginoon, may kinalaman ang Diyos sa pera. Amen. At may kinalaman din ang pera sa Diyos. Amen. Amen. At nangangaral po ako ng patungkol sa pera, kapatid ko sa Panginoon. Amen. Dahil ang pera, money, plays a crucial and vital role in our lives. May ginagampanan na mahalagang tungkulin ang pera sa ating buhay. Amen. Kaya tulungan po tayo ng Diyos ngayong umaga na ating pong maunawaan at tanggapin ang mga katotohanan ng amen, patungkol sa pananalapi na mula sa banal na salita ng Diyos. Amen? Yung naunang dalawang pangangaral ay pinapahapyawan ko lang o pinapahagingan ko lang ang ating tatalakayin ngayong umaga. Dahil naglaan talaga ako ng pangangaral na nakafocus lang sa paksang ito. Amen? Para mas lubusan nating maunawaan ang sinasabi ng Diyos tungkol dito. Amen? Hallelujah! Ang tinutukoy ko po na paksa na aking ipapangaral ngayong umaga, amen, ay patungkol sa tithing. Pag-iika po, handa ka na ba? Amen. Amen. Sinong naniniwala na ang Diyos ay mabuti? Amen. Gusto kong makita ang kamay na nakataas. Amen. Praise God. Tama ang iyong pagtaas ng kamay. Totoo, ang Diyos ay mabuti at mahal ka niya. Amen. Katunayan, alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen. At alam ng Diyos na ang isa sa pangangailangan natin para mabuhay dito sa mundo ay pera. Amen. Alam ng Diyos yon, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At gusto kang bigyan ng Diyos ng pera na higit pa sa inaasahan mo o higit pa sa meron ka ngayon. Amen. Amen? Bakit? Paano mo nasabi, Pastor? Dahil ang Diyos ay hindi madamot. Amen. Tingnan niyo ang sabi, Matthew chapter 13 verse 12. Bago natin basahin yung ating main text. Sapagkat sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganaan. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya, ay kukunin. Amen. Tingnan niyo mga kapatid ko sa Panginoon. Kung ang Diyos ay madamot, meron ka na, bakit pa kita bibigyan? Amen. Pero sabi ng Bible, ang mayroon ay lalong bibigyan. At magkakaroon siya ng kasaganaan. Meron ka na,
kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos ay hindi madamot. Amen. Subalit, yun nga lang, may subalit. Amen. Hallelujah. Kung merong positive side, syempre merong negative side. Amen. Kapatid ko sa Panginoon, amen, ang pagpapala ng Diyos o ang saganang pagpapala ng Diyos ay hindi automatic. Amen. Kahit 1,000 beses kang manalangin, amen, na maghulog ang Diyos ng sako na puno ng pera mula sa langit, amen, I tell you, brother and sister, hindi yan mangyayari. Or pwede bang magpapagsak ka na lang ng sako na puno ng laman ng pera? Amen? Hallelujah. Dahil kung ang saganang pagpapala ng Diyos ay automatic lang, pakinggan mo ito kapatid ko, kung automatic lang ang pagpapala ng Diyos, walang taong naghihirap. Diba? Kung lahat gusto pagpalain ng Diyos, amen, walang salat, lalo na pagdating sa pinansyal. Tama po ba? Kung ang Diyos lahat, pagpalain ko na lang lahat yan. Amen po ba? Tingin ko, matatanggal yung mga ano, di ba? Baka lahat, tayo. Paano ba? Nakasubdivision na. Sinabi, nagpapala na ng Diyos eh. Di ba? Kung automatic lang ang pagpapala ng Diyos. Naunawaan niyo po ba? Kapatid ko sa Panginoon, ito ang dapat mong maunawaan, kapatid ko. Bago ang pagpapala ng Diyos, ay meron muna tayong kailangan gawin. Amen? At isa sa pangunahin na kailangan nating gawin, kapatid ko sa Panginoon, whether you like it or not, ay mag-tithes. Mag-itabu. Amen? Hallelujah. Ang tithes ay may kinalaman sa pagpapala, at ang tithes ay may kinalaman din sa sumpa. Amen? Kaya ko ito'y papangaral ngayong umaga, sapagkat napakahalaga nito, kapatid ko sa Panginoon. Hinahanap natin blessing, pagpapala. Amen. Hallelujah. Kung gusto mong pagpalain ka ng ating Panginoon, mag-focus ka sa salita ng Diyos ngayong umaga. Basahin natin ang ating main text, Malachi chapter 3, verses 8 to 12. Ganito pang sabi, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sa mga 10 bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Verse 12, dahil dito ay sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakaina manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, O Diyos, sa bilang ng mga mananampalataya. Dinako mo kami sa lugar na ito upang sambahin ka. At isa pa, Panginoon Diyos, ay upang mag-aral, Panginoon, at makinig ng iyong banal na salita ngayong umaga. Panginoon, buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa sa pagtanggap, O Diyos, ng iyong salita na ngayong umaga, Panginoon. Turuan mo kami, personal kang mangusap, kumbiktahin mo kami, Panginoon Diyos, iyong ituwid, Panginoon Diyos, ang aming baluktot na pag-iisip, Panginoon Diyos. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, makalaya kami, Panginoon Diyos, sa greediness, Panginoon. Panginoon, magpala ka ngayong umaga, Panginoon Diyos. Itong kailangan namin maunawaan, Panginoon. Salamat sa pagkilos ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Nangangaral po ngayong umaga, reserve portion. Reserve portion. Sa Tagalog ay nakareserba o nakalaang bahagi. Inireserba o inilaang bahagi. Reserve portion. Amen? Una po natin pag-usapan ang assault on tithing. Amen? Pag-atake laban sa pag-iikabu. Assault. Marami pong sekta ngayon ng relihiyon ang hindi po naniniwala at kinakalaban po ang ating pinag-uusapan ngayong umaga, ang pag-iikabu.
Hindi na po nila ginagawa ang bagay na ito. Paniniwala nila, ang tithing daw ay hindi na angkop sa panahon natin. Dahil tayo daw ay nabubuhay na sa tinatawag na season of grace, panahon ng biyaya, at hindi na sa season of law, panahon ng kautusan o panahon ng mga batas. Amen? Ang kautusan, sa Old Testament lang yan. Ang tithing ay bahagi ng kautusan. Kaya ang tithing, pang Old Testament lang. Pero tayo ay nasa panahon na ng biyaya. Kaya hindi na dapat natin ginagawa ang tithing. Amen? Ang ibibigay natin ay kung ano na lang ang nilalaman ng ating puso. Ang ibibigay natin ay kung ano na lang ang inuudyok sa atin ng banal na Espiritu. Pero ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, hindi yun totoo. Magbibigay ako ng 10 piso, tapos sasabihin ko, Pastor, nagbigay ako ng 10 piso. Bakit 10 piso? Kasi yun ang inuudyok sa akin ng banal na Espiritu. Kailan ka pa udyok ka ng banal na Espiritu na magbigay ng 20, ng 50? Amen po ba? Amen. Kaya hindi totoo yun. Ako magbibigay lang ako ayon sa sinasabi ng Panginoon sa akin. Pastor, lagi ako kinakausap ng Panginoon. 5 daw, 10 piso daw ang aking ibibigay sa offering basket. Talaga? Banal na Espiritu yun? Sigurado ka? Ang nakusap sa'yo, banal na Espiritu talaga? Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Hallelujah. Yun ang paniniwala nila, pero nagkakamali sila. Dahil kapag binasa nyo po ang Bible, kapatid ko sa Panginoon, bago pa magkaroon ng tinatawag na kautusan, batas o law sa English, amen, tungkol sa tithing, ay nag-tithes na ang ating Ama sa pananampalataya. Siya tinawag na Father of Faith. Sino ang tinatawag ng Bible na Ama sa pananampalataya? Si Abraham. Amen. Bago pa ang law, nag-tithes na si Abraham. Genesis 14:20. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng lahat. Amen. 10 bahagi. Yan yung 10. Amen. 10. Tithes. Amen. At hindi lang si Abraham, kundi pati ang kanyang apo na si Jacob. Nag-10 na rin. Genesis 28, verse 22. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Amen. Narito sila, kapatid ko sa Panginoon, kausap nila, amen, ang Diyos. Sabi nila, anumang ibigay mo sa akin, ay ibabalik ko sa iyo ang 10 bahagi. Bago pa magkaroon ng kautusan o batas tungkol sa pag-iikapo, ay nag-ikapo na sina Abraham. Amen. Ang kautusan po, kapatid ko sa Panginoon, ibig sabihin ng kautusan, yung set of rules. Amen. Mga batas. Mababasa nyo po, kapatid ko sa Panginoon, sa book of Exodus. Mula Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kapag binasa nyo yan, aminin ko paminsan, amen, nakakanto kasi puro set of rules. Amen? Puro batas, puro kautusan. Pero ang binasa natin galing sa Genesis. So ibig sabihin, hindi pa existing ang law. Ang kautusan ng batas. Wala pang pinapatupad na kautusan patungkol sa tithing. Pero nag-ikapo na sina Abraham. Naunawaan po ba? Kaya po hindi totoo na hindi na dapat ginagawa ang tithing dahil daw ito ay bahagi lang ng kautusan. Amen? Sina Abraham, malinaw, kapatid ko sa Panginoon, kahit wala pang batas, sa pag-iikapo ay nag-iikapo na sila. Amen? Hindi lang pati sa Old Testament, pagdating sa New Testament, amen? Sa mga nagsasabi na ang tithing daw ay pang Old Testament lang at hindi pang New Testament, hindi na daw sa panahon natin, hindi rin po yung totoo. Sapagkat may sinabi din po ang ating Panginoong Hesus sa book of Matthew chapter 23, verse 23. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Amen? Kayong mga mapagkunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang 10 ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga 10. Pero, huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Narito mga kapatid ko sa Panginoon, si Jesus mismo ang nagsasalita sa tagpong ito o sa talatang ito.
amen, ang ginagawa niya, pinagsasabihan niya o pinapagalitan niya ang mga Pariseyo. Pero hindi niya sila pinapagalitan dahil sa kanilang pag-ikapo. Pinapagalitan dito ni Jesus ang mga Pariseyo dahil sa kanilang pagiging hipokrito. Pakitang tao, mapagkunwari. Amen? Parang sinasabi dito ni Jesus, kayong mga Pariseyo kayo, nag-iikapo nga kayo, pero ang sasama naman ang ugali ninyo. Ganun ang punto dito ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi niya kinalaban ang patungkol sa tithing. Katunayan, kapatid ko sa Panginoon, amen, sabi pa nga niya, amen, naka-yellow dyan sa inyong harapan. Ano sabi niya? Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Nabasa niyo po ba? Pagdating nyo sa bahay, kung may dala kayong Bible ngayon, buksan ninyo kung totoo ay nakalagay sa inyong harapan. Amen? So narito mga kapatid, pati ang ating Panginoong Jesus na tinanggap natin sa ating buhay, ating inawitan kanina, tinubos tayo ng kanyang banal na dugo. Ang sabi niya, dapat tayong mag-tithes. Amen? Amen? Ang binasa po natin ay galing sa Old Testament, kaya hindi totoo na ang tithing ay pang Old Testament lang. Amen? Kaya po ang ating fellowship ng The Potter's House Christian Fellowship Church ay patuloy na naniniwala at naninindigan na hanggang ngayon ay dapat na ginagawa pa rin ang pag-iikabog. Hindi po natin yun aalisin. Amen? Hallelujah. Ito po ang ating ginagawa dahil sinabi mismo ng Panginoong Hesus, dapat. Amen? It must be. Amen? At ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, listen, suriin mong mabuti ang mga nangyayari sa iyong buhay. Kung hindi maganda ang mga nangyayari sa iyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong pag-aasawa, sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, lalo na pagdating sa iyong pananalapi. Amen? Pakinggan mo ito. Tignan mo ang iyong pera. Look at your money. Ang pinag-uusapan natin ngayon about money. Amen. Sino sa inyo nakakaranas? Amen. Hallelujah. May darating na blessing, pero kapag dating naman ng blessing na yon in the form of money, bigla naman, amen, may mawawala sa iyo, biglang magkakasakit ang anak mo, na darating sa, nadadalhin sa ospital, bibili ng gamot, pagdating ng blessing, biglang may masisira na gamit sa bahay mo. Brother and sister, look at your money. Amen? Ang tanong ko ngayong umaga, kamusta ang relasyon ng iyong pera sa Diyos? Ang akala kasi natin, pastor, ako lang, kahit ako lang, pastor, ang may relasyon sa Panginoon. Huwag na yung aking pera. No? Amen? Kamusta ang relasyon ng iyong pera sa Diyos? Dahil sabi ko kanina sa introduction, ang pera ay isa ring spiritual na bagay. Ang pera ay isa ring spiritual na usapin. May kinalaman ang Diyos sa pera at may kinalaman ang pera sa Diyos. Amen po ba? Amen. At ang tithing, kapatid ko sa Panginoon, ay pera. Amen? Ang tanong ulit ngayong umaga, ibinibigay mo ba ang pera na dapat ay sa Diyos? Amen. Mahalagang katanungan yun. Amen? Ibinibigay mo ba ang pera na dapat ay sa Diyos? Dahil kung hindi, kapatid ko sa Panginoon, yan ay merong, amen, hindi mabuting consequences. Malakay chapter 3 verses 8 to 9, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Amen. Sumagot pa. Amen. Hindi. Pero sabi ng Panginoon, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Amen. Ngayon, ang tanong ko ngayong umaga, amen, sino
ang galit na galit sa mga magnanakaw. Amen? Di ba? Lalo na, amen, kapag ang usapan ay politics, di ba? Galit na galit, nanggigigil, di ba? Kahit kapatid mo sa Panginoon, inaaway mo na eh. Pinuto mo yun? Hindi mo ba kilala yun? Nagnanakaw yan eh. Di ba galit na galit tayo? Tama po ba kapatid ko sa Panginoon? Alam niyo kapatid ko sa Panginoon, ganoon din ang Diyos. Galit ang Diyos sa magnanakaw. At ang sabi ng Diyos, kapag hindi natin ibinibigay ang ikapu, ang tithes, tayo ay nagnanakaw sa Diyos. Are you still there? Nandiyan ka pa ba? Amen. At dahil hindi natutuwa ang Diyos na ninanakawan siya, ang consequence, sabi sa verse 9, sumpa ang darating. Amen? Ano ba ang sumpa? Amen? Ang pinakamadaling ibig sabihin ng sumpa ay nasa inyong harapan. Curse, amen, is opening a door to supernatural evil power. Ang sumpa, binubuksan mo ang pintuan, amen, sa kaaway, sa dyablo, sa mga masasamang gawain. Amen? Ang sumpa, kapatid ko sa Panginoon, pagbubukas ng pintuan sa dyablo. At isa sa paglalarawan ng Bible sa dyablo ay magnanakaw. John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Amen? Ang dyablo, ang kaaway ng ating pananampalataya, ang tinutukoy sa talata na yan. Amen? Ganito yan, kapatid ko sa ating Panginoon. Amen? Subukan mong matulog mamayang gabi na bukas ang pintuan ng inyong bahay. Subukan mo lang. Subukan mo. Anong mangyayari? Ano? Siyempre. Alam ka na may sara nila. Nakabukas. No, kapag nakita nilang bukas ang iyong pintuan, tuwang-tuwa sila. Yeah. Baka mapa-praise God pa sila. Praise God! Ano mangyayari? Papasukin ang magnanakaw, yung bukas na bahay na yun, o bukas na pintuan na yun, at magnanakaw siya ng lahat ng pwede niya nakawin. Alam niyo, kapatid ko sa Panginoon, ganon ang larawan ng sumpa kapag tayo ay hindi nag-iikapok. Amen? Listen, ganon ang larawan ng sumpa kapag hindi tayo nag-iikapok. We are giving access to the devil. If you are not tithing, you are giving access to the devil. Bukas ang pintuan sa iyo sa kaaway. Para bang sinasabi mo, sige, nakawin mo ng lahat ng meron ako. That's a curse. Yun ang picture, larawan ng sumpa. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Alam niyo, kapatid ko sa Panginoon, alam ko na ayaw nating mangyari yun. Nakakainis ang manakawan. Can you say amen? Amen. Nakakagalit ang manakawan. Can you say amen? Amen. Pero kapag hindi tayo nag-iikapo, harap-harapan na ginagawa yun ng dyablo sa ating buhay. Yun nga sinabi ko eh. Amen? Kapag tatanggap ka ng blessing, ba't ganun? Kung kailan may blessing doon naman, para may problema, may gastusin, may biglang babayaran, may emergency. Amen? Yung blessing, salit na mapasin, babayad ko pa na kay pambig. Ano ba yan? Kasi nga merong magnanakaw. Dumating yung blessing, may magnanakaw. Open yung door. Bukas yung pinto sa'yo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba? Amen. Kaya suriin mo mabuti ngayon. Ano ba yung, parang ganun nga yung mga nangyayari sa akin yun these last few days. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong umaga, kapag may crisis tayo, lalo na sa pera, Lord, bakit walang breakthrough? Pagdating sa financial, bakit laging kinakapos, laging kulang? Kapatid ko sa Panginoon, tignan mo agad ang iyong pera. Look at your money. Amen? Tignan mo kung nag-iikapu ka. Bakit? Dahil may kinalaman ng tithes. Amen? Ulitin ko, may kinalaman ng tithes. Amen. Amen? Amen. Kapag may nangyayaring hindi maganda
Suriin mo agad. Alam na. O nga, nagtatides ba ako? Kasi open yung pinto. Kung kaaway naman tuwan-tuwa, lahat ng sayo, ninanakaw niya. That's why lagi kang kapos. That's why lagi kang kulang. That's why lagi kang salat. May blessing man pero hindi tumatagal. Did you understand? Amen. Amen. Kapatid ko sa Panginoon, tingin kayo lahat sa akin. Kapag kinakalaban mo ang tithing, kinakalaban mo ang Diyos. Amen. Amen? Why? Because tithing is biblical. Tithing is God's will. And tithing is God's plan of blessing. Amen. Ito ang idea ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Nasa Bible, biblical ang tithing. Amen. Hindi ito idea ng tao, idea ng Diyos. Kaya kapag kinakalaban mo ang tithing, ang Diyos ang kinakalaban mo. Amen. Kaya nakakalungkot yung mga kumakalaban sa ating kapanahunan sa pag-iikapok, yung kanilang assault on tithing. Amen. Hindi nila lubusang nauunawaan o pinag-aralan ng salita ng Diyos. Amen. Ngayong umaga, pag-usapan naman natin pangalawa. Amen. Reserve portion. Ito na yun, yung ating pamagat. Reserve portion. Amen. Ang Bible po ay mayroong tinatawag na reserve portion. Nakalaan o nakareserbang bahagi. Para kanino? Para sa Diyos. Amen? Ang tithes po, kapatid ko sa Panginoon, ay reserve portion para sa Diyos. Amen? Nais ko pong maunawaan muna natin ang mga katotohanan tungkol sa tithing. Amen? Tatlo po ito. Una, tithing is acknowledging God's ownership. Ang pag-iika po ay pagkilala, amen, hallelujah, sa pagmamay-ari ng Diyos. Nang likhain po ng Diyos ang buong mundo, doon sa Hardin ng Eden, ay inilagay niya ang tao at lahat ng halamanan at bunga ng punong kahoy. At iniutos po ng Diyos sa tao na sa lahat ng bunga ng punong kahoy ay makakakain sila. Tama po ba? Amen. Alam niyo po ba yung kwento? Sabi ng Diyos, amen, sa tao, lahat yan sa halamanan, lahat ng bunga yan, maaari mong kainin. Amen. Subalit, maliban lang sa isa. Tama po ba? May pinagbawal ang Diyos. Amen. Maliban lang sa isa. You know, yun Adan, yung bunga ng punong kahoy na yun. Huwag mong kakainin yun. Huwag mong gagalawin yun. Don't touch it. Amen po ba? Genesis 2:16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Lord, diba, marami nagtatanong tayo, bakit hindi pwedeng kainin? Simple lang, kapatid ko sa ating Panginoon, dahil yung bunga ng punong kahoy na yon ay pagmamay-ari ng Diyos. Adahan lahat yan. Sige, pwede mong angkinin lahat na yan. Lahat ng bunga sa halamanan. But that tree, amen, yung punong kahoy na yon, it's mine. Siniset ng Diyos ang kanyang ownership. Naunawaan po ba, kapatid ko sa Panginoon? Meron pang isang tagpo sa Bible, nang matalo at masakop ng Israel ang Jericho ang unang bayan na nasakop ng Israel sa kanilang pagpasok sa lupang pangako. At dahil yun ang una, amen, lahat ng una ay dapat sa Diyos. Amen. Joshua 6:18-19, ngunit kayo, layuan ninyo ang mga itinalagang bagay. Baka kapag naitalaga na sa inyo, ay kumuha kayo ng anuman sa itinalagang bagay. Sa gayoy, susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkakaroon ng kaguluhan. Ngunit lahat ng pilak, ginto, mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Ang mga ito ay ipapasok sa kabangyaman ng Panginoon. Bakit hindi pwedeng kunin yung mga pilak, ginto na naroon sa Jericho? Dahil yung mga bagay na yon ay mga itinalagang bagay, yun ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen? Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, oo, tama, hindi madamot ang Diyos. Can you say amen? Amen. Amen? Kapatid ko sa Panginoon, hindi madamot ang Diyos. Amen. But listen to this. May mga bagay na pinili ng Diyos na kanyang ipinagdamot sa atin. Naunawaan po ba? Amen. Hindi po madamot ang Diyos, pero meron siyang mga itinalagang bagay. Amen? Na ipinagdamot niya sa atin. Gusto ng Diyos sa Kanya lang. Gusto ng Diyos ibigay sa Kanya.
gusto ng Diyos na i-reserve, ilaan para sa Kanya. Kaya nga reserve portion. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, ganon din ang tithes. Amen? Ang ikapo, ang tithes ay banal sa Diyos. Amin po ba? Amen. Ang tithes ay pagmamay-ari ng Diyos. Amin po ba? Leviticus chapter 27 verse 30. Lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Amen? Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Sa oras na galawin mo, sa oras na angkinin mo, sa oras na kunin mo, amen, ang tithes, listen, siguradong magkakaproblema ka. Amen? Naunawaan po ba? Naunawaan po ba? Sa oras na kunin, angkinin, galawin, kunin mo ang tithes ay sigurado. Hindi yung maybe, hindi baka, sigurado magkakaproblema ka. Amen po ba? Amen. Pastor, bakit naman ako magkakaproblema? Dahil ang tithes, hindi sa'yo, sa Diyos yan. Amen? Meron siyang inireserve lahat. Pwede mo matanggap. Pero may mga bagay na pinili ang Diyos na dapat sa Kanya lang. Amen po ba? Ikaw ba, kapatid ko sa Panginoon? Amen? Matutuwa ka kapag pinapakilamanan at kinukuha ang gamit na pagmamayari mo? Bakit mo ginagalaw yan? Bakit mo kinukuha yan? Sa akin yan na. Tama po ba? Amen. Kapatid ko sa Panginoon, ganon din ang Diyos. Bakit mo kinukuha yan? Bakit mo ginagalawin? Bakit mo kinukuha yan? Kaya alam nyo, kapatid ko sa Panginoon, isingit ko din ito. Amen. Actually, ito rin ay naibahagi sa akin ng isa nating kapatid. Amen. Dito sa Pateros. Listen, kapatid ko sa Panginoon, ang tithes, amen, tingkilan sa akin. Ang tithes ay hindi hinihiram. Ang tithes hindi inuutang. Lord, amen, pasensya na talaga. May kailangan na talaga ako ngayon. Hiramin ko muna itong tithes. May babayaran lang talaga, Lord. Pasensya na. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. May gumagawa po ba nun? Alam ng Diyos. Amen. Naku, pag ginawa mo yun, kapatid ko sa Panginoon, delikado. Amen. Hindi yung tamang attitude. Hindi natutuwa ang Diyos sa ganun. Dahil ayon sa binasa natin, kapatid ko sa Panginoon, ang tithes ay banal sa Diyos. Ang tithes ay sagradong bagay. Ang tithes ay reserved portion para sa Diyos. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo lang sa tithes. Amen? Balikan po natin, kapatid ko sa Panginoon. Ito yung mga consequences. Si Adan at si Eva, sabi ng Panginoon, huwag kang kakain sa bunga ng punong kahoy na yun. Dahil sa akin yun, I own it. Pero alam natin ang kwento, hindi nakinig si Adan, si Eva. Kinain nila yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos sa kanila. Alam natin ang nangyari, kapatid ko sa Panginoon. The rest is history. Hanggang ngayon, dahil sa kanila, simula, amen, na kinain nila yung bunga na pinagbabawal ng Diyos, pinakilamanan nila, amen, yung reserved portion para sa Diyos, nahulog ang tao sa kasalanan, at nang mahulog ang tao sa kasalanan, pumasok sa buhay ng tao ang kamatayan. Kaya lahat ng tao ipapanganak, hindi forever na mabubuhay. Amen po ba? Amen. Pero itinakda bawat isa sa atin na kamatayan. Whether you like it or not. Bakit? Bakit pa bakit ganon? Kasi yung ating lolo at lola, pinakilamanan nila yung reserve portion para sa Diyos. Sabi ng Panginoon, don't touch it, it's mine. Sabi nila, Adan and Eva, it's mine, it's mine. Amen? Amen. Isa pa, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Yung nangyari kayo sa Israel, di ba sinabi ko, una nilang nasakop, natalo ang Jericho, tuwang-tuwa sila. Pero hindi nila alam, may isa sa kababayan nila, ang pangalan ay si Akan.
Amen. Kinuha niya yung mga itinalagang bagay, pilak, ginto. Kinuha niya at itinago niya sa ilalim ng kanyang tolda. Ang akala ni Akan, makakalusot siya. Pero walang nakakalusot sa Diyos. Lahat alam ng Diyos. So ang nangyari ngayon, tapos na ang Jericho, sasalakayin na nila Joshua. Si Joshua kasi ang leader sa time na ito. Yung kasunod na bansa, kasunod na bayan, yung AI. May AI na sa Bible, yun ay lugar. Amen? Kasunod na yung AI. So lumaban ngayon sila Joshua. Laking gulat nila dahil natalo ang Israel. Samantalang itong bansa na ito, yung AI, mas maliit kumpara sa Jericho. Katunayan kapag binasa ng Bible, parang sabi nila, konti lang, maliit na bansa lang, magpadala lang tayo ng ilang mga kawal mula sa Israelita. Nagulat si Joshua, ano nangyari? Boss, talo tayo. Ang liit lang na. Itong Jericho, napakalaki. Nakukutaan pa ng matataas. Amen, matitibay na pader, natalo natin. Yang bansa na yun na maliit, hindi natin matalo-talo. Ano nangyari? So sinubukan ulit nila. Boss Joshua, talo na naman tayo. Ang dami. Alam niyo kapatid, ang daming mga namatay na Israelita. Kasi Joshua nagtataka, ano nangyayari? Yung Jericho, ang bilis natin natalo, samantalang itong mas maliit, mas konti na bansa, hindi natin matalo-talo. Dahil nga, may isa sa kababayan nila na si Akan na kinuha, pinakilamanan, ginalaw yung itinalagang mga bagay na dapat ay sa Diyos. May consequence talaga, kapatid ko sa Panginoon. It is biblical. Biruin mo, hindi lang ikaw ang madadamay, pwedeng madamay din yung mga taong malapit sa'yo. Your family. Amen. Hallelujah. Alam niyo kapag binasa yung kwento, amen, pinarusahan ng Diyos si Akan at ang kanyang buong sambahayan. Amen? At ganoon din, kapatid ko sa Panginoon, kapag ginalaw mo ang tithes, kinuha mo ang tithes, tinago mo ang tithes, hindi mo binigay ang tithes, magkakaproblema ka. Amen? Ngayon, pwede hindi mo nararamdaman, pero alam ko, maaalala mo itong preaching na ito. Sana ipaalala sa iyo ng Diyos. And something is wrong, even in the area of finances, especially in the area of your finances. Ay, oo nga pala, may napakilamanan ako, may nagalaw pala ako na hindi dapat sa akin. Amen po ba? Amen. Kaya ako ito'y pinapangaral kasi sabi mo, gusto mo ng pagpapala. And blessing is not automatic. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam nyo kapatid ko sa Panginoon, kapag nagtatites ka, pakinggan mo ito, kapag nagtatites ka, kinikilala mo ang lugar mo at ang lugar ng Diyos. Alam mo kung hanggang saan ka lang. Kapag nagtatites ka, nagtatites ka, kinikilala mo, amen, na ang tithes ay pagmamayari ng Diyos. This is God's ownership. Amen? Hallelujah. Ikalawa, amen, patungkol sa tithing. Tithing is trusting God. Ganun lang kasimple. Tithing is trusting God. Kaya natanong ko, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kapatid ko sa Panginoon, mapapatunayan yan kung ikaw ay nagtatites. Madaling sabihin, yes, Pastor, I believe, I trust God. Where's your tithes? Bakit, Pastor? Bakit kailangan? Sabi mo, nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon, ang pag-ika po pagtitiwala sa Diyos. Ang ganda lang sinabi, pakinggan nyo ito. Tithing is trusting God that 90% of your income with God is better than 100% without God. Amen. Kapag ikaw ay nagtatites, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na yung 90% ng iyong income na kasama ng Diyos ay mas maigi, mas mabuti kaysa nasa iyo lahat 100% ng iyong kinita na hindi mo naman kasama ang Diyos. Kaya by trusting God, Lord, I trust you. Kumita ako ng ganito, pero hindi lahat ay sa akin. I am giving, Lord, my tithes to you, and I am trusting you that 90% is better than 100%, amen, without God, without you. Pagtitiwala yun sa Diyos. Kaya ako ito yung pinapangaral, kapatid ko sa Panginoon, dahil kaya nating ibigay lahat sa Diyos, maliban ang pera. Nahuhuli lagi ang pananalapi.
Puso mo, kaya mo ibigay sa Panginoon eh. Katawan mo, kaya mo ibigay sa Panginoon. Pero yung bulsa at pitaka mo, ay pastor, ibang usapan na yan. Kaya alam nyo kapatid ko sa Panginoon, pakinggan mo ito. Kapag hindi ka nagtitiwala sa Diyos sa pera, mahirapan ka magtiwala sa Diyos sa iba pang mga bagay. Kaya sabi ko sa inyo, money plays a crucial and vital part in our lives. Ang unang tinitignan ng Diyos, do you really believe in me? Do you really trust me? Then give me your money. Give me your tithes. O, tingnan mo? Bakit pera pa? Lord, kunin mo ng lahat sa akin. Sama mo na yung asawa ko. Wag lang yung biro lang. Mahalin po natin ang ating asawa. Amen po ba? Amen. Ako love na love ko po si Rolyn. Nico, ako nakikinig ka dyan. I love you. Isa ka mapala ako ha. Ibigay ako sa Diyos ha. Amen. Alam niyo, kapatid sa Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kapag pera na ang usapan, bagsak tayo sa pagtitiwala sa Diyos. O, di ba? Wala nag-amen. Tapos nagtatanong tayo, Lord, bakit walang pagpapala? Kasi nga bagsak. Fail. When it comes to money. Tingnan nyo sabi ng Diyos, Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Tingnan nyo yung kasunod na sinabi, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Sabi ng Diyos, subukin natin siya. Nabasa nyo ba? Yes. Subukin. Hamunin ang Diyos. Pero ang tanong ngayong umaga, bakit hindi natin masubok ang Diyos sa pera, sa pagtatides? Simple lang ang sagot, dahil hindi ka nagtitiwala sa Diyos sa pera. Tama ba? Sabi ng Diyos, subukin ninyo ako. Hinahamon niya yung iyong pananampalataya. Hinahamon ng Diyos yung iyong pagtitiwala. Subukin ninyo ako. Sabi mo, no, ayaw ko Lord. I can't, hindi ko kaya. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Bakit hindi natin magawa subukin ng Diyos sa pananalapi? Sa tithing, simple lang. Dahil hindi tayo nagtitiwala sa Diyos sa pag-iikabok. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos na mas mabuti, na mas bubuti ang buhay natin kapag ang naiwan lang sa atin ay 90%. Kaya nga tithing is trusting God. Amen? Kaya ang isa sa patunay, kung nagtitiwala ang isang mananampalataya sa Diyos, nagbibigay siya ng kanyang ikabok. I am giving my tithes. Bakit ka nagbibigay ng tithes? Simple lang, because I am trusting God. Amen. Ano lang? Amen? Hallelujah. Kapatid ko sa Panginoon, Matthew 6:21, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Aminin natin ito o hindi, pera ang pangunahin na itinuturing natin kayamanan. Kung nasaan ang iyong pera, doroon ang iyong puso. Kaya kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos sa usapin ng pera, mahihirapan kang magtiwala sa Diyos sa iba pang mga bagay. Nasaan ang iyong mga kayamanan, doroon ang iyong puso. Check your heart. Kamusta ang nilalaman ng iyong puso? Saan papunta ang direction ng iyong kayamanan, ng iyong money? Kasi kung saan ang direction ng iyong money, doon ka pupunta. Doroon ang iyong puso. Kaya kung yan ay papunta sa Diyos, amen, mas mapapalapit ka sa Diyos. Madaling magtiwala sa Panginoon sa lahat ng bagay. Pero ang pangunahin, kapag ang usapin trusting, madaling magtiwala sa Diyos kapag may hindi magagandang mga nangyayari, nagkasakit, amen, namatayan, ano pa? Amen? Nag-away kayo mag-asawa, Lord, kaya mo ayusin ito, I believe in you. Pero kapag pera na, yun nga, bumabagsak tayo. Amen po ba? Amen. Ikatlo, tithing is a submission issue. Ang tithing po ay hindi money issue. Ang tithing po ay submission issue. May nakapagsabi na ng ganito, Pastor, hindi ako makakapag-tithes dahil wala akong pera. Alam niyo, sagot ko naman, sorry bro, sorry sis, pero hindi ako naniniwala. Talaga? Wala ka natatanggap na pera? Binigyan ka ng 20 pesos, ano tawag doon? Tama po ba? Binigyan ka ng 50 pesos, ano tawag doon? Binigyan ka ng 50, ano tawag doon?
Hindi ba pera yun? Pastor, hindi ako makapag-tithes, wala kasi akong pera eh. Sorry, but I don't believe in you. Hindi ako naniniwala na hindi ka nakakatanggap ng pera. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi madamot ang Diyos. Binigyan ka ng 20, blessing na, di ba? Binigyan ka 50, binigyan ka 100. Amen po ba? Pero bakit hindi mo maibigay ang tithes? Ang sagot naman, kapatid ko sa Panginoon, dahil hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Kaya ang pag-ikapo, pagpapasakop sa Diyos na siya ang Diyos. Siya ang Panginoon. Siya ang Master. At dahil siya ang Diyos, kung anong sabihin niya, siya ang masusunod. Kaya, ang binasa natin, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. Utos ng Diyos. Kung ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, sasabihin mo lang, yes Lord, wala pong problema. Narito ang tithes ko, ikaw ang masusunod. Kaya ang tithing, hindi money issue, hindi money problem. Submission issue or submission problem. Hindi mo maibigay dahil nahihirapan kang magpasakop sa Diyos. Hindi mo maibigay dahil ikaw ang nasusunod. Pagdating sa pera, nakikipaghilang ka sa akin yan. Amen? Pero kung nagpapasakop sa Diyos, magaan sa iyong ibigay. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung totoo, kapag surrendered ang iyong buhay sa Panginoon, hallelujah, totally, completely, kasama nun ang iyong pananalapi, surrender din ang iyong pananalapi sa ating Panginoon. Madali sa iyo na ibigay ang tithes kapag ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Kasi utos ng Diyos bring me your tithes. Yes Lord, no problem. Dahil ikaw ang Diyos ko, ikaw ang Panginoon ko, ikaw ang Master ko. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, kapatid sa ating Panginoon, itong tatlo, mga mahalagang maunawaan natin patungkol sa tithing. Ngayon, titignan naman natin, ano ba ang tithing? Ano ba ang tithing at paano ito gumagana? Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Merong tatlong P. Tatlong P. Amen? Hallelujah. Patungkol sa tithing at paano ito ginagawa. Una, ang tithing ay merong percentage. Porsyento. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng tithe ay tenth. Sa Tagalog ay ikapu. Ikasampung bahagi. 10%. Amen? Dahil sila ay magsasaka noon, napapansin nyo lahat ng mga binabasa natin, puro bunga, anim, tanim, hasik. Dahil ang kausap ng Diyos, yung mga Israelita. Amen? Ang ginagawa nilang noon ay magtanim, magsaka. Hindi pa uso ang cash noon. Amen? Pero sa panahon natin, syempre, amen, ang ating means of income or source of income ay, ang ating ginagamit ay pananalapi na cash. Amen? Ngayong umaga, kapatid ko sa ating Panginoon, amen, susubukin ko lang kayo kung alam niyo yung 10%. Kapag kayo, amen, so sa panahon nila, kapag sila ay nakatanggap ng 10 mansanas, ano doon o ilan doon ang para sa Diyos? Ilan? 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 Very good. Kung sila ay umani ng 10 mansanas, ang isa doon sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Yung isa na yon ang tithe. Yung isa na yon ang para sa Diyos. Yung isa na yon ang reserved portion para sa Diyos. Hindi lahat sa iyo. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Pero ngayon, kapatid ko sa Panginoon, sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo magsasaka. Pastor, amen, ito yung aking saging, amen, ito yung aming pakwan, yung aming... tayo ay nabubuhay sa pera, cash. Amen? O ngayon, tumatanggap tayo ng pera, kayo sa amen. Amen. Kung ikaw ay nakatanggap ng 1,000 piso, magkano doon ang tithes? Magkano doon ang tithes? Magkano doon ang tithes? Praise God. Hallelujah. Pagdating talaga sa pera, bisa tayo Kung ikaw ay kumita ng 2,000 pesos, magkano ng tithes? 100. Tingnan nyo, kapatid ko sa Panginoon, hindi ba't napakabuti ng Panginoon? Bakit? Pati sa math, hindi na tayo pinahirapang pagkumpiti ng Panginoon. Pero yun yung kung ang tithes ay 7.45555%.
Paano yung tithes doon? 7.555%. Di ba kukuha ka pa ng, ano pa yung tithes na itong 1,000 sa 7.5555%? Ang bilis lang, di ba? 10%. 1,000, 100, 2,000, 200. Tama mo ba? Amen. Kaya pati sa math. Amen? Mga estudyante dito, pa nag-usap kami, nahihirapan sila sa math. Pero naman pati. Amen? Sa pag-ika po, napakabuti ng Diyos. Amen. Kapatid ko sa Panginoon, itong 10%, listen, itong 10% ang Diyos ang nagtakda. Hindi ang tao. Amen. Kaya kung magtatanong ka, Pastor, why 10%? Then ask God. Hindi ako, Lord, bakit 10%? Kasi hindi ako nag-set. Ang Diyos ang nag-set ng 10%. Amen po ba? Amen. Kaya kung may tanong ka, then ask God. Tanungin mo ang Diyos. Lord, why 10%? Amen? Kapatid ko sa Panginoon na 10%. Pakibalik. Buong buo. Hindi 9.5%. Hindi 9%. Hindi 8.5%. 10%. Buong buo. Pastor, pwede partial. Yan tayo, mahilig tayo sa... Pastor, ito muna down payment. Now, 10%. Alam niyo, kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, percentage. Ang Diyos, ang hinahanap sa atin ay tithe. Listen, hinahanap sa atin tithe, hindi tip. Amen po ba? Sino sa inyo ang nakakain na sa Jollibee? Libre mo naman ako. Pag ikaw ay umorder ng pagkain sa Jollibee, amen, tapos sabi ng cashier, Sir, ang babayaran niyo po ay 200 pesos. Ikaw naman, oh, sure. Naglapas ka 50, inabot mo sa cashier, oh, sa'yo na yan, tip ko. Tapos kinindatan mo pa yung cashier. 50 yan. Amen. Ang sabi ng cashier, Sir, salamat po sa tip niyo na 50. Pero kailangan niyo pong bayaran yung inyong in-order para makuha niyo yung inyong pagkain. Amen po ba? Hindi mo makukuha yung order ng pagkain na binigay mo yung tip lang. Hindi pwede ko. Binigyan na kita ng 50. Opo nga, binigyan mo ko 50 pero kulang pa naman 50. Yung bill mo kasi 200. Amen po ba? Amen. Ganun ang tithes. Hindi tip ang tithes. My percentage, 10%. Gusto ko malaman nyo, bawat isa. Amen? Kung meron mang genius dito sa math, mas genius sa'yo ang Diyos. Amen. Hindi mo maloloko ang Diyos. Amen? Alam ng Diyos, if we are giving correctly our tithes. Pangalawa, kapatid ko sa Panginoon, percentage, place. Lugar kung saan dadalhin ang tithes. Amen? Sabi kanina, pakibalik, Julie, thank you. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. Salamat. Tinukoy ng Diyos kung saan. Hindi na tayo manghuhula. Saan daw? Saan daw? Teka lang, parang tahanan lang narinig ko eh. Baka tahanan mo yan. parang hindi mo tinutuloy. Tahanan. Tahanan ng Diyos. Ng Diyos. Hindi tahanan mo. Pastor, tahanan. Nasabi tahanan yung tithes. Oh, sabi ay dadalhin mo daw ang tithes sa tahanan ng Diyos. Sa panahon nila sa Bible times, ang tinutukoy dyan ay yung templo nila. Sa kanilang templo, meron doong nakalaang bahagi kung saan nila dinadala yung kanilang mga tithes. Merong lugar doon. At sa panahon natin, amen, ang tahanan ng Diyos ay ang lugar na ito. Amen. Church. Amen po ba? Amen. Hindi sa bodega mo, hindi sa aparador mo, hindi sa bangko mo, sa tahanan ng Diyos. Amen. Dadalhin. Amen? Ang ginamit na salita, dadalhin. Hindi ibibigay. Bakit mo dadalhin? Dahil nga hindi sa'yo yan. You are just returning it back. Amen po ba? Dadalhin ng buong buo ay kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Ikatlong P, percentage, place, priority. Ang tithes ay priority. Ang tithes ay dapat inuuna. Ang tithes ay hindi dapat hinuhuli. Amen? Pastor, wala akong tithes.
paano kang makakapag-tithes, di ba? Inuna mo yung bayaran sa kuryente, bayarin sa tubig, bayarin sa internet, pambili ng mga pagkain. Kaya pagdating sa Diyos, wala ka ng tithes. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang tamang priority, kapag ikaw ay nakakatanggap ng blessing, lalo na in the form of money, una mong aalisin, is-set aside tithes. Oh, nakatanggap ako 1,000. Amen. Tabi ko agad yung 100 dahil ito ay reserved portion sa Diyos. Pastor, walang blessing. Hinuhuli mo kasi ang Diyos. Paano kanya uunahin? Tama po ba? Kami hinahanap ko yung tithes ko. Wala na yung tithes. Naku naman. Di unahin mo ang tithes. Para makapag-tithes ka. Ganun lang yung kasimple mga kapatid ko sa pan. Ang tithes hindi inuuli, inuuna. Gusto mong pagpalain ng Diyos? Hindi unahin mo ang Diyos. I-priority mo ang tithes. Mawawalan ka talaga kapag hinuhuli mo siya. Naku, nabayaran na lahat. Amen? Kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, yung unang ginagawa mo sa pananalapi na tinatanggap mo, yun ang magtatakda ng mga kasunod na babayaran mo. Magugulat ka, bakit may natitira? Nabayaran mo na lahat. Kasi yung unang magdidikta kung paano niya pagpapalain yung mga kasunod. Grabe, may natira pa. Kasi inuuna mo ang Diyos. Tithes muna, alisin ko. Percentage, place, priority. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Ngayon, kapatid ko sa Panginoon, ito ang tithing. Pagmamayari ng Diyos, nagtitiwala sa Diyos, at nagpapasakop sa Diyos. Amen? At yung tatlong P, percentage, may porsyento, may lugar, at priority. Amen po ba? Pangatlo, panghuli ngayong umaga, the blessings of tithing. May hatid na pagpapala ang pag-iikapo. Amen po ba? May hatid na pagpapala ang pag-iikapo. Meron, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Yun nga kasi, Pastor, ba't hindi ko maranasan? Sinubukan mo na ba? At pinangalan ko nung nakarang Thursday, hindi ito paputol-putol. Ito ay regular na ginagawa. Kapatid ko sa Panginoon, every time na meron kang matatanggap na pananalapi, tithes agad yun. Natanggap kang 20 pesos, ihiwalay mo yung 2 piso. Kahit gaano man niyang kaliit, tithes pa rin yan. Sabi ng Bible, ang mapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Ang mapagkatiwalaan sa kaunti, pagkakatiwalaan sa marami. Yung 20 pesos, hindi mo mabigyan ng tithes. Paano ka bibigyan ng Panginoon ng 2,000? Amen? Kaya every time, tithes, ganun lang, tithes. Nagugulat kayo na nga eh, habang tumatagal, pinapalaki ng Diyos. Kasi nakikita ng Panginoon ang iyong regular obedience sa Kanya. Amen? Tsaka isa pa, pakinggan mo ito kapatid ko sa Panginoon ha, ngayong umaga. Amen, Pastor, lagi na lang pinag-uusapan natin, pinapangaral. Yun nga eh, salamat sa Diyos, nakabuo tayo ng tema, 3 pangangaral patungkol sa pananalapi. Listen, kailangan mo makuha ito, kailangan mo maunawaan ito. Kapatid ko sa Panginoon, tingin kayo lahat sa akin. Kapag ang Diyos may hinihingi sa'yo, hindi yan para mawalan ka o para parusahan ka. Kapag may hinihingi ang Diyos sa'yo, meron siyang gustong gawing dakila at himala sa buhay mo. Kapag may hinihingi ang Diyos sa'yo, amen, magtiwala ka sa Kanya, amen, hallelujah, ang isip mo mawawalan ka, pero ang gusto ng Diyos, kaya siya may hinihingi sa'yo, sinusubukan ka lang niya, ang totoo, magkakaroon ka pa. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, amen, hallelujah, kailangan natin itong maunawaan, ang pag-ikapo, mga blessing, lalo na paano magkakaroon ng breakthrough, lalo na sa bahagi ng pananalapi. Ano-anong mga pagpapala ng pag-ikapo? Una, overflowing blessing. Salamat sa Diyos. Praise God. Overflowing. Nag-uumapaw. Malakay chapter 3, verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa ating tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang kulang, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lang sinabi ng Diyos ng Bible na pagpapala lang. In specific ng Bible, masagaan ang pagpapala. Amen po ba? Pwede namang ilagay na lang dyan pagpapala.
Pero in specific ng Bible, masaganang pagpapala. Overflowing blessing. Amen? Hallelujah. Amen. Pero, but let me remind you, kapatid ko sa Panginoon. Amen. Baka kasi ang isip nyo ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Lilinawin ko lang. Baka ang isipin ninyo dyan agad, masaganang pagpapala. So, masaganang pananalapi. Not all the time. Hindi lang ibig sabihin na, pero kasama yon. Pero huwag mong isipin lang na doon ka lang, na kinukulong mo ang Diyos sa pera lang. Pagpapalain ka ng Diyos ng pera, sakitin ka naman. Ano gagawin mo sa pera mo? Amen po ba? Magpapalain ka ng Diyos ng pera, ang gulo naman ng pamilya mo. Amen po ba? Amen? Pagpapalain ka ng Diyos sa pera. Amen? Ano ba? Amen? Galit naman sa'yo lahat. Yung masaganang pagpapala dyan, hindi lang pananalapi, saklaw niyan. Every area sa iyong buhay. Pinagpapala ka physically, ang ganda ng iyong pangangatawan, magandang kalusugan. Pinagpapala ka relationally, ang ganda ng iyong pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Pinagpapala ka emotionally, amen, parang hindi kayong ganung madamdamin, amen, kaya mong tanggapin anumang mga corrections, amen, pagtutuwid, amen. Pinagpapala ka ng Diyos mentally, meron kang peace of mind, amen. Pinagpapala ka ng Diyos spiritually, ang ganda ng iyong relasyon sa Panginoong Hesus. At syempre, yung ating pinag-usapan, pinagpapala ka financially. Yun ang tinatawag na overflowing blessing. Amen. Not just financial, but every area of your lives, pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang ganda ng pagsasama niyong mag-aasawa, amen, ng inyong magkakapatid, ng kayong mag-ina, kayong mag-ama, amen. Di ba? Hallelujah, nagkakagulo ng buong mundo, nakakatulog ka pa ng mahimbing. Amen po ba? Amen. Guys, tingnan nyo, ang ganda pa ng salin sa English. Malakay chapter 3 verse 10. Bring to the storehouse a full tenth of what you earn, so there will be food in my house. Test me in this, says the Lord all-powerful. Tingnan nyo yung kasunod na sinabi. I will open the windows of heaven for you and pour out all the blessings you need. You need. You need. Anong kailangan mo? Sabi ng Diyos, when you tithe, God will pour out His blessings. All you need. Anong kailangan mo? Anong pangangailangan mo? Kayang ibuhos ng Diyos, amen, ang katugunan sa pangangailangan mo. But first, amen, bring your tithe. Ay, no? Pour out all the blessings you need. Kailangan mo. What do you need? Amen po ba? Ikalawa, na pagpapala, participating in God's work. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito ang primary function bakit tayo nagta-tithes. Amen? Maraming tao na nagagalit sa tithes. Listen, mahalaga ito. Maraming tao, mga mananampalataya na nagagalit sa tithes kasi merong mga leader ng simbahan, merong mga pastor, amen, na inaabuso ang tithing. Kaya talagang merong mga tao, amen, na nagagalit. Yung tithe sa pastor lang yan. Oo, totoo yun. Hindi ko yun kinakaila. Merong mga ganon. Amen po ba? Amen. Pero salamat sa ating Panginoon. This church, this fellowship, amen, tinuruan tayo ng maayos. Amen. Ang pera, dito unang lumalabas ang karakter ng tao. Amen. Kung ano ka sa pera, amen, yun ang karakter mo rin pagdating sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ibang mga tao. Kaya ang primary function, bakit tayo nagta-tithes? Amen? Dahil ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. May pangangailangan ng church. Amen. Itong lugar na pinagtitipunan natin, ang sarap pumupo, ang lamig, amen, hallelujah, may mga ilaw na ganito, pero kapatid ko sa Panginoon, may bayad sa upa sa lugar na ito. Amen. Nagbabayad tayo ng kuryente? Nagbabayad tayo ng tubig? Yan, ngayon, gumagana lahat ng mga kuryente ngayon. Amen po ba? Amen. Nagsisiyar tayo, gumagamit ng tubig. Amen. Nagpapakain tayo. Amen. Kapag may gawain, kapag may 180 jam, merong mga merienda, pagtapos ng 180 jam, magkakaroon tayo ng youth fellowship, kasama doon ng snacks. Hindi natin sila pauwi na walang laman ng kanilang tiyan. Pag may meriendahin natin. Amen po ba? Nakakahayo tayo. Yung ating mga disciples, sina RJ, sina Julie, sina Kelsey, pumupunta sila sa bukuhan. At hindi ko sila pinaglalakad dahil may kalayuan mula dito hanggang doon sa bukuhan Santa Ana. Kung alam niyo yung bukuhan. So anong ginagawa? Binibigyan ko sila ng pamasahe.
At yung pamasahe ay pera. Amen? Hindi na pwedeng sabihin sa tricycle driver, Manong, bakit kami magbabayad? Anak kami ng Diyos. Sabi ng tricycle, pakiko. Magbayad ka. Amen po ba? So lahat ng mga activities na ginagawa sa church, funded ng tithes. Kaya doon na pupunta yung mga ibinibigay. Bakit tayo nakabili ng mga ganito? Sa inyong mga ibinibigay. Tithes. Amen. Magtiwala kayo sa pastor hanggat wala pa akong private jet. Pero kapag nagkaroon ako ng private jet, doon na, huwag na kayo mag-tithes. Sabi si pastor, may private jet ah. Ipapark ko dyan sa garahe. Masakay, sasakay kita, Rebecca. Hindi kita kakalimutan. Yun ay kapag nagkaroon ako. Ako naman niyo po ba? Tithes, yun nga ito. Bakit nagpapatuloy ang mga gawain? Bakit tayo, yun nga. Alam niyo kapatid ko sa Panginoon, kapag tinanggal natin ito, pinaka-worst na mangyari, magsasara ang church. Madami na akong alam, nabalitaan natin nga, nagsara ang church. Bakit? Walang sumusuporta. Meron. Even in our fellowship. Yung mga mananampalataya, parang takot sila mag-tithes. Wala silang, ayaw namin mag-tithes. Ang nagsasuffer ang church. Amen? Pero ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, kailangan natin itong maunawaan. May pangangailangan ng tahanan ng Diyos. Amen. Hindi ito ilibre, buwan-buwan, at may mga binabayaran tayo. Amen? Kita nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, amen, nagpapatuloy ang church, at dahil nagpapatuloy ang church, may pangangaral ng salita ng Diyos, at dahil may pangangaral ng salita ng Diyos, nakakapakinig ka. At dahil nakakapakinig ka, marami tayo natututunan dito sa loob na hindi natin basta-basta matututunan sa labas. Amen. Amen. At yung paghayo ng ating mga disciple, amen, may dalawa na tagabukuhan, nakakasama na natin dito sa church. Amen. Amen. Kaya yun nga, pag nagta-tithes ka, amen, sila pastor na masahe. Amen, pumunta doon. Pero pumunta sila doon para magbahagi ng salita ng Diyos. At dahil nakapagbahagi ng salita ng Diyos, may mga tao nakakapakinig doon, sumasampalataya sila, tumatanggap, at pwede namin silang makasama dito sa church. Amen. At yun nga, kaya kapag may mga bago, sangkot ka doon. Binigyan ko nag-tithes ako, kaya may pamasahe si pastor, nabahaginan yung tao na yun. Kaya naligtas yung tao na yan dito sa church dahil nagbigay ako ng tithes. Amen. Kaya participating in God's work. When you tithe, nagiging sangkot ka sa gawain ng Panginoon kahit na hindi ka nakakasama. Amen. Amen. Kasi nga, yun nga, may mga gawain sa bahay. But when you tithe, yun nga. Amen po ba? Naunawain niyo po ba? Amen. Hallelujah. Kaya, huwag kayong matakot kapatid ko sa Panginoon. Amen. Ang inyong mga ibinibigay. Yun nga eh. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sapagkat ang mga tao dito sa Father's House Pateros ay mga tithers and givers. Amen. Lakbakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kapag magsalita, amen? Kayo naman. Piruin mo, may church fund tayo. Magsi 60,000 na ata. Hindi kayong pambili ng private jet. Pambili ko yung gagamitin natin sa church. Gusto ko mapalawak pa yung lugar na ito. Yun. Amen po ba? Amen. Ikatlo na blessing. Amen. Hallelujah. Nag-ahanangan natin, overtime pa rin. Tithing protects. Amen. Ang tithes, nag-iingat o iningatan ka. Malakay 3:11, hindi ko rin hayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubusan. Sila kasi noon ay mga magsasaka, nagtatanim. Amen. At ang kalaban nila sa pagsasaka, pagtatanim ay yung mga tinatawag na balang, locust. Ito ay mga insekto na kinakain ng kanilang mga pananim. At syempre, kapag kinain yung kanilang pananim, nasira, wala na silang aanihin. Pero ang pangako ng Diyos, kapag sila ay nagbigay ng tithes, hindi lang sila pagpapalain, kundi yung pagpapala na tinatanggap nila, iingatan pa ng Diyos. Amen. Yun nga, kanina, bukas ang pintuan kapag hindi ka nagtithes. Amen. Kapag ikaw ay nagtithes, isasarado ng Diyos ang pintuan. Hindi makapasok ang kaaway, ang magnanakaw. Kasi meron pinagpapala, yun nga, pinagpala pero nawalan kasi nakakapasok ang magnanakaw. Amen po ba? Pero ito, hindi lang pinagpala, kundi iningatan pa ng Diyos. Ibig sabihin ng iningatan, ano ibig sabihin ng iningatan? Pinanatili ng Diyos ang pagpapala niya sa iyo. Yes, pwede hindi mo yung makita ngayon. Amen? Pero
Pagdating natin lahat sa langit, pwede ipakita ng Diyos kung paano kanyang iningatan. Ito, yung pagpapala na ito, iningatan ko ito. Dapat may kukuha nito sa'yo. Dapat may ibang mapopromote. Dapat may, kung ano pang mga halimbawa, amen? Pero ikaw ang iningatan ng Diyos. Pinanatili niya ang blessing sa'yo. Amen? May mga kakompetensyang bumabangon. Amen? Sa inyong mga negosyo, pero iningatan ka ng Diyos. Amen? Tithing protects. Hindi ko rin hayaang salantain ang mga balang. Amen? Ika-4, confidence in prayer. Amen? Pagiging panatag sa panalangin. Ang sabi ulit, Malakay 3:10, bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Confidence in prayer. Alam niyo kapatid ko sa Panginoon, ito'y larawan ng isang panalangin. Sino sa inyo na kapag ikaw ay nasa loob ng bahay, di ba tapos ang init? Ang init naman. Tapos sabi mo, buksan kasi natin yung bintana para makapasok yung hangin. Tama po ba? Dito kapatid ko sa Panginoon, yun ay larawan ng blessing. Bakit walang blessing? Bakit parang walang pumapasok na pagpapala? Eh baka kasi sarado ang mga bintana ng langit. Amen? Ipabukas mo sa Diyos. Pastor, paano? Tithing. Bubuksan ng Diyos sa mga bintana ng langit, ibubuhos niya masaga. Pero kapag nakasarama, walang blessing. Ganun kasimple, amen? Pero ikaw makakalapit ka sa Panginoon, makakalapit ka na may kapanatagan sa Panginoon. Lord, kaya kong humingi sa'yo. May kapanatagan ako dahil nagbibigay ako ng tithes. Di ba? Pero parang hirap humingi sa Diyos. Di ako nagbibigay ng tithes. Paano kung makakahingin ko sa Panginoon? Amen po ba? Pero pag ikaw, when you're giving your tithes, may confidence ka na lumapit sa Diyos sa panalangin. Amen? At panglima, amen, hallelujah, becoming a testimony. Malakay chapter 3 verse 12, dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hallelujah! Dahil ikaw ay nagtatides, pinagpapala ng Diyos. Amen? Listen kapatid ko sa Panginoon, hindi pwedeng hindi yan makita ng mga tao sa paligid mo. Kaya yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo, nagiging testimony ka sa ibang mga tao. Bakit? Parang lagi siyang pinagpapala. At bakit ako hindi? Ano kaya meron? Amen? Tapos lalapit sa'yo, magtatanong sa'yo, and then yun, pwede mo nang i-share yung testimony. Okay, ganun ba? Sa church namin, ipinapangaral si Jesus. At tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior. At tinuturo sa church namin, amen, yung prinsipyo ng tithing. Nagtatides ako. Kaya pinagpapala ko ng Panginoon. Siya naman, ganun ba? Ano yung tithing na yan? Amen po ba? Amen. Nagiging testimony ka. May mga nakakakita sa'yo. Sabi gusto nilang maging kagaya mo. Tatawagin kang mapalad. Ang sarap manirahan sa kanilang lupain. Sana ganun din kami. Testimony. Blessing. At yun ang gusto ng Diyos. At ako'y naniniwala, amen, hallelujah, makakarinig ako ng maraming testimony mula sa inyo. Amen. Amen. Hindi na ako makapaghintay, naghihintay ako. Amen. Panghuli, kapatid ko sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Paano ba? Amen. Meron dito, kapatid ko sa Panginoon. Siyempre, hindi ako nagbabanggit ng pangalan. Amen. Humingi sa Diyos. Lagi ko nakikita. Regular tithing. Amen. These past few months, parang ang langit ay bakal. Alam niyo yung bakal? Parang tanso, matigas, hindi bukas, walang blessing. Amen. Nakausap kami. Amen. Bigay ako ng payo. Subukin mo ang Diyos. Manalangin ka. Mag-fasting. Pero kita ko, lagi ito regular. Ano man ang panahon, hindi niya nakakalimutan yung kanyang tithes. Isang araw lang makalimas, Thursday na ginawa, pagdating ng Friday, ibinuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala. Amen. Yung kanilang hindi na inaasahan na quota sa kanilang business, amen, hallelujah, ay ibinigay ng Diyos. Manghang-mangha siya. Amen. Sabi ko, Lord, thank you for this wonderful testimony. Alam niyo kapatid ko sa Panginoon, totoo ang tithing.
Ginawa agad, wala pang 24 hours doon sa ating kapatid na iyon. Amen? Kapatid ko sa Panginoon, kapag ikaw ay nagtatides, sinasali mo ang Diyos. Ulitin ko, kapag ikaw ay nagtatides, sinasali mo ang Diyos. Amen. Lord, maigi ang 90% lang sa akin, sa'yo ang 10%. Kaysa sa 100% sa akin, tapos hindi ka naman kasali sa buhay ko. Anong gagawin ko sa 100% na ito kung mauubos lang din ito? Amen po ba? Ang kapatid ko sa Panginoon, kailangan mo itong matanggap, makuha ngayong umaga. Amen? Hallelujah. Ito ay, ang nakasalalay dito ay ikaw. Buhay mo. Lalo na ang pananalapi mo. Amen? Sabi ng Diyos, subukin mo siya. Talaga ba nagtitiwala ka sa Diyos? Sabi ng Diyos, then try me. Amen po ba? Ulitin ko, hindi tayo walang pera. Meron tayong pera. Maliit man niya, malaki. Then tithes. Amen, dyan nga eh. Kaya ka muna binigyan ng maliit, tinitignan muna ng Diyos kung kaya mo mag-tithe sa maliit. Hindi, pastor, gusto ko kasi 1,000 nag-tithes. 1,000 nag-tithes. Piso nga hindi mo ma-tithes eh. Amen po ba? Kaya, ang dami ko, mga blessing, dami, mga nakakusap ko. Amen, kaya, inihirap ko, sabi ko, hiramin ko yung testimony nyo ha. Amen? Hallelujah. Meron pa ako hinihintay, isa pa. Pag nangyari yun, thank you Lord. Meron na naman patotoo dito. Amen po ba? Amen. Kapatid ko sa Panginoon, mahalaga ito, tithing. Merong reserve portion. Listen, huli na talaga ito. Mga kapatid ko sa Panginoon na huwag mong pakilamanan yan. Amen. Don't touch it. Amen po ba? Amen. Don't touch it. Reserve portion yan sa Diyos. Don't touch it. Akala kasi na iba, pag nagbibigay sila, lugi sila. No, hinihingi lang din ng Diyos 10%. Nasa iyo ang 90%. Ano mas malaki ang gusto mo? 90% kunin ng Diyos? Sa iyo yung 10% lang. Amen po ba? Amen. Every time na may matatanggap ka, tithes. Itabi mo, pagdating ng gawain, back. Tithes, Lord. Bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit. At ikaw ay magiging testimony sa inyong lugar. Sa inyong mga kamag-anak, sa inyong pamilya. At pwede pa natin silang makasama dito sa church dahil sa patotoo mo na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Lalo na sa larangan ng pananalapi. Ngayong umaga, amen, reserve portion. Nakareserva yan para sa Diyos. Ang tithes ay hindi sa iyo. Para sa Diyos. Amen? Palakpakan, purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Ay, magsimula mo lahat. Hallelujah. Mag-altar call pa rin tayo. Gumawa ka ng covenant sa Diyos. Kung hindi mo pa sinisimulan ito, then simulan mo na. Suriin mo mabuti. Anong nangyayari sa iyo ngayon? Anong nangyayari? May problema ba? Amen? Hallelujah. Para bang biglang may emergency, biglang gagastos, biglang may bibilhin. Amen? Biglang may babayaran. Diba na dapat, hindi naman dapat. Yan nga agad. Look at your money. Amen? Check mo agad. Teka lang, nagtitithes ba ako? Binibigay ko bang ikapo para sa Panginoon? O sinosolo ko lang lahat ng blessing? Ulitin ko, ang tithes ay hindi tip. Pastor, nagbibigay naman ako. Pero ano bang ibinibigay mo? Yan ba ay tithes mo talaga? Yan ba ang tamang percent? Yan ba ang tama dapat na ibinibigay mo? Baka yan ay tip lang. Iba ang tithes sa tip. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayong umaga, binubuksan po natin ang ating altar. Amen? Hallelujah. Ito yung usapin ng pagpapala. Sumpa. May kinalaman ng pag-iikapo tithing. Tinuturuan tayo ng Diyos ngayong umaga. Huwag natin hayaan na papagmatigasin ang ating puso. Hindi madamot ang Diyos. Mahal ka niya. Gusto ka niyang pagpalain. Pero kailangan muna nating maunawaan ito at gawin ngayong umaga. Amen? Hindi ito, may hinihingi ang Diyos, hindi para mawalan ka, kundi para magkaroon ka pa. Amen? Tingnan nyo, dalhin ng bukod ka sa bahagi ang kapalit, ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun ang kapalit, di ba? Yun ba ang madamot na Diyos? Hallelujah. Let's pray. Redeemed by the blood. Thank you, Lord. May pag-usap ka sa Diyos, puso sa puso. Lord, sorry. Napapakilamanan ko, Diyos. Hallelujah. Ang reserve portion na dapat ay sa'yo. Hallelujah. Hindi dapat sa akin ito. Pero nakukuha ko, nagagalaw ko. Lord, sorry, hindi ko na isusoli. I
it's time to cross the river, I will shine glorious light. When He calls me home, I fall at His throne and forever worship Christ. Then forever worship Christ. I forever worship Christ. Not the same, Not the same, I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved, I'm His child forever. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Redeemed by the blood of the Simulan natin magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. You are worthy, worthy of our praise. Dakila ka, dakila ka, O Diyos. Aming namang banal, Ikaw ang aming pinupuri at sinasambaya. Salamat, 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 Panginoon. Hallelujah. Glorify your name. Sinong kinausap ng Panginoon ngayong umaga? Sinong tinuruan ng Panginoon ngayong umaga? Lalabas tayo sa lugar na ito. Amen. Ating dalhin ang kinin ang pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah. Atin itong gawin sa ating buhay. Reserve portion. Ang tithes ay sa Diyos. Hallelujah. Then I will wait. Amen. Sa iyong testimony. Gusto naming marinig. Hallelujah. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi madamot ang Diyos, kaya kanyang pagpalaan. Amen. Pero kailangan muna natin itong yakapin, itong prinsipyo na ito. Test me, sabi ng Diyos. Test me. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo magtapos sa panalangin. Ngayong umaga, Brother Obi. Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, natanggap namin mga pangaral, Panginoon, tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo.